Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, November 29, 2023. Ako si Barbie Mulag at ito ang Balitang A to Z. May commitment ang mga manufacturers natin na hanggang December 31, 2023 mananatili yung presyo. DTI, nag-ikot para suriin ang ilang Noche Buena products sa Divisoria. Mga sinuri, pasok naman kaya sa itinakdang price guide. Pero yun ang deadline will stay at December 31, 2023. Beyond that po, wala na pong prangkisang may issue sa LTFRB. Mga jeep na hindi pa rin nagpapakonsolidate, hindi na raw makakabiyahe sa 2024. Habang ang tugon naman ng mga driver, hindi raw isusuko ang kanilang prangkisa. Resolusyon na humihikayat ng kooperasyon sa ICC, lusot na sa komite sa Kamara. At sa ating balitang showbiz, trending ngayon, kapatid ni Michelle D na si Abraham Lawyer, bagong crush daw ng bayan. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pasok sa price guide. Yan ang lumabas sa ginawang pagsuri ng DTI sa presyo ng ilang Noche Buena products sa ilang pamilihan sa Divisoria. Sinuyod rin ng ahensya ang bentahan naman ng ilang Christmas lights kung saan may nasampulan ng notice of violation matapos mag-display ng hindi rehistrado o walang safety markings. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sinasabay na ng negosyanteng si Edric sa pamimili ng panindang ilang Noche Buena items para hindi raw mabigat sa bulsa. Siyempre, pag napapunta rito sa grocery, tingin na rin para sakali makahanda rin tayo kung ano bibigay natin sa mga relatives natin o mga friends, gano'n. Tsaka siyempre pagkain na rin. Yung kasama na rin po, siyempre yun. Siste ni Edric, mababa siya. Tapos siyempre, compare muna tayo prices. Kung ano mas maganda, doon na lang muna tayo kumuha. Sinegundahan ito ni DTI Secretary Alfredo Pascual nang suyurin ang ilang pamilihan sa Divisoria sa Maynila kasama si Senate Committee Chair Senator Mark Villar. Sa actual, bumaba pa isa doon sa binigay nilang price guide. Kasi nga, may competition sa market. Mga 5, 6, 7 manufacturers na nagpuproduce kadalasan. Ilan sa mga Noche Buena items na bumaba ay ang mayonnaise, tomato sauce, pasta at iba pa. Tinignan din ng DTI ang ilang groceries kung saan lumabas na pasok sa inilabas nilang price guide ang presyo na ilang brand ng hamon at queso de bola. Kaya't kung tatanungin daw ang DTI kung magkano ang dapat ilan na budget ngayong holiday season. Hinihikayat namin ng mga consumer na maging malikhain. Gaya po ng sabi ng ating Secretary Pascual, i-exercise natin ang right to choose natin. Meron tayong guide. Pwede kayong maghalo doon, tingnan nyo yung mga kasya sa budget natin kasi iba-iba naman tayo ng budget at saka panlasa. So at the end of the day, malaya tayong mamili kung ano ang Noche Buena para sa atin. Tiniyak naman din daw ng manufacturers ang ahensya na hindi na raw tataas pa ang kanilang Noche Buena items. May commitment ang mga manufacturers natin na hanggang December 31, 2023 mananatili yung presyo as stated in the price guide. So hindi naman kailangan magmadali kasi nga titingnan natin din yung expiry date ng mga produkto. Bukod sa Noche Buena items, tinignan din ng DTI ang ilang nagtitinda ng Christmas lights kung saan may isang pinatawan ng notice of violation dahil walang security markings. Wala yung hinahanap natin na kailangan andoon. Unang-una, yung brand. Tapos yung pangalan ng manufacturer, saka address and contacts. Okay? Pangatlo, yung PS mark. Pang-apat, yung price tag. So wala lahat yun. So sa tingin natin, meron siyang multiple violation. Hindi rin naman namin alam yon. Tsaka akala namin okay lahat ng items. Then ngayon, nakita ng amo namin na meron palang ganun. Kasi last 2 years pa po yun na meron daw items na ganun. Then hindi siya binibenta ng amo ko. So binigay siya ng amo ko dun sa kasamahan namin before. Kung kahit ang ilang consumer gaya ni Ronald, kung ano lang yung kulay pa rin. Pero siyempre, iniisip ko rin yung safety. Kaya tinitignan ko rin yung quality. Kasi merong iba na sobrang nipis lang Yung parang, alam mong, alanganin kapag binili. Habang ilang stalls naman,
pinagsabihan ng DTI dahil walang nakapaskil na price tag. Nauna nang sinabi ng DTI na delikado ang pagtangkilik sa mga hindi siguradong Christmas lights at iba pang pailaw dahil hindi ito pumasa sa safety standards. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nakatakdang tumaas ang kontribusyon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa taong 2024. Sa ilalim ng Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act, pinapayagan ng PhilHealth na mag-adjust ng rate ng 0.5% kada taon. Kaya naman para sa 2024, aabot na sa 5% o dagdag na 160 pesos para sa minimum wage earners sa Metro Manila ang kanilang magiging kontribusyon sa State Insurance Company. Magiging 100,000 pesos naman ang ceiling set para sa dating 4%. Tiniyak naman ng PhilHealth na kahit hindi maaprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang dagdag kontribusyon ay tuloy pa rin ang nakatakdang dagdag benepisyo para sa kanilang customer. Kahit hindi pa matuloy yung contribution increase sapagkat ang pangunahing dahilan kung bakit natin gagawin itong malawakang pagtataas sa benefit packages ay dahil nga po sa inflation na naapektuhan din yung gastusing medikal ng mga pasyente. So matuloy man yung pagpapatupad ng contribution rate sa 2024 o hindi, pero itong pagtataas sa benefits tuloy po yan. Papalapit na ng papalapit ang palugit sa mga traditional jeep para magpa-consolidate bilang bahagi ng PUV modernization program. Pero hanggang ngayon, nagmamatigas pa rin ang parehong panig. Ang LTFRB hindi raw i-extend ang deadline habang ang mga driver naman hindi rin daw isusuko ang kanilang prangkisa. May Balitang A to Z, si Kim Salinas. Muling nagbabala ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa mga tsoper ng jeepney na kung hindi pa rin isasali ang kanilang prangkisa sa transport cooperative ay maituturing na silang kolorum simula January 1, 2024. Pero yun ang deadline will stay at December 31, 2023. Beyond that po, wala na pong prangkisang may issue sa LTFRB other than those that are consolidated. Bagay na inaalmahan pa rin ng maraming jeepney drivers tulad ng Asosasyon ng Rutang San Juan, Cubao. So hindi kami basta papayag na basta pagdating ng January 1 titigil na kami at hindi kami papabayain. Paglalaban pa rin namin yung karapatan namin. Kung aalisan ng prangkisa at magiging konsolidado at magiging isa lang ang prangkisa, mawawala na yung pag-aari ng bawat membro namin dito sa asosasyon namin. Patuloy na iginigiit ng grupo na tila kasi isang patibong ang consolidation sa kanilang mga tsoper at operator. Kung igagrab namin yun, sabi nga ng sekretary namin, bawat isa sa amin mawawalan na ng hanap buhay. Yung single operator mawawalan din ng hanap buhay. Paano pa mangyayari yung mas marami sa amin na operator? Paglilinaw ng LTFRB, ginagawa na nila ang lahat upang mapagaan at mapaiksi ang rekisito sa modernization program. Payag na po kami na meron pong petition lang, and that is the Office of the Transport Cooperative. Dati po 15 ang kailangan na miyembro o 15 sasakyan ang kailangan po para bumuo ng isang kooperatiba. Ngayon po, binaba na po yung number na yan. Possibly about 10. Pwera nga lamang sa extension ng deadline. Pag nag-file po tayo ng application for consolidation on or before December 31, patuloy pa rin po yung pagtakbo po nila, basta po roadworthy sila. Pagka hindi po sila na-extend yung kanilang authority, hindi na sila pwedeng mag-operate kasi wala silang PA na or any CPC na gagamitin for operation. Until and unless ma-extend sila or may possible issuances ulit ang DOTR at si LTFRB. But the December 31, validity will end their provisional authority. Kung ganito ang posisyon ng pamahalaan ayon sa ilang tsoper, malaking problema ho yan. Magkakagulo po yan, sa totoo lang. Napakarami pong hindi nag-consolidate, hindi nag-comply. Anong gagawin nila sa amin? Tetenga na kami. Wala naman ho silang nakahandang modern jeep na ipapalit agad. Una nang nagbabala ang transport group na Manibela na muling magkakasa ng tigil pasada kontra sa nalalapit na deadline. Sa ngayon, ayon sa LTFRB, nasa mahigit 65% na ng mga prangkisa ng jeep ang nagpa-consolidate para sa modernization program.
Pero para maabot ang nalalabing mahigit 30% na nagmamatigas pa rin, magbubukas ang ahensya ng Juan Stop Chopper Shop para himukin pa ang mga ito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tinatayang nasa 15 hanggang 20% ng mga pumapasadang jeep sa Metro Manila ang hindi rehistrado ayon sa Land Transportation Office. Kaya naman target ni LTO Chief Vigor Mendoza na magkasanang mga inspeksyon sa mga terminal at garahe ng mga pampublikong sasakyan para maparehistro rin sila. Ayon sa ahensya, kabilang ang mga PUJ sa tinatayang 24.7 million na unregistered motor vehicles sa bansa. 70% raw rito ay mga motorsiklo. Naging unanimous ang botohan sa dalawang komite sa Kamara para i-adopt ang House Resolution 1477, 1393 at 1482 na nanghihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court para imbestigahan ang madugong drug war ng Duterte administration. Nililinaw dito na hindi na muling sasali ang Pilipinas sa ICC, bagkus makikipagtulungan lamang sa Tribunal Court. Habang sinang-ayunan din ng kongresista na magkaroon ng sanib puwersa sa Senado para sa gagawing joint concurrent resolutions. Oras na maaprubahan ang inihaing resolusyon, hindi nakakailanganin ng pirma ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para maaprubahan ang investigasyon ng ICC. On the part of the Committee on Justice, I move to adopt House Resolution number 1477 without amendment in consolidation with House Resolution numbers 1393 and 1482. And I also move for the approval of the corresponding committee report. Naisimbestigahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Kabataan Party List Representative Raul Manuel matapos na mabulgar sa pagdinig ng Senado na miyembro umano ito ng Communist Party of the Philippines. Sa pagdinig ng Public Order and Dangerous Drugs Committee ukol sa patuloy na recruitment ng mga rebeldeng komunista mula sa mga educational institutions, ibinulgar ng dating chairman ng Gabriela Youth UP Mindanao na si Arian Jane Ramos na miyembro umano ng CPP ang kongresistang si Manuel. Dagdag pa ng isang dating rebelde na si Kate Raca, si Manuel raw ang nasa likod ng recruitment efforts ng NPA sa University of the Philippines. Naglabas naman na ng statement ang Kabataan Party List at tahasang pinabulaanan ang mga paratang sa kanya. What does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. Kasama ko siya and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines, and we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. So I am sure he will deny this, my good old friend Raul. Samantala, nakatakda namang imbestigahan bukas ng House Panel on Legislative Franchises ang umano'y pagkakalata ng maling impormasyon ng SMNI. Ayon kay Quezon Province Representative David Suarez, ipinagkakalat umano ng SMNI na gumastos si House Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion pesos para lamang sa foreign trips nito at iba pa. Bagay na mariing itinatanggi naman ng Kamara. Sa ngayon, humihingi na ng dispensa ang SMNI kay Romualdez at humihiling na ihinto ang naturang investigasyon. This is a deliberate attack on the integrity of the House and a sad reflection to the next some individuals will go to undermine our democratic institutions. At ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Target ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hikayatin ng mga bansa na magkaroon ng commitment sa climate financing sa pagdalo nito sa nalalapit na Global Climate Change Summit sa Dubai. Ayon sa Pangulo, mahalaga lalo na sa mga bansang may high emission na magkaroon ng pondo sa pagtugon sa climate change. Anya kasama ang Pilipinas sa nagdurusang bansa dulot ng masamang epekto ng nagbabagong klima. Binigyang diin nito ang pakikisa ng Pilipinas sa layuning tumugon sa naturang issue. We will use this platform to rally the global community and call upon nations to honor their commitments, particularly in climate financing. Let us view the challenges brought about by climate change not as burdens to be carried,
but opportunities for renewal and advancement. Sinabi ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga na tumalima sa mga requirements ng Department of Environment and Natural Resources ang reclamation project sa ilalim ng Pasay Eco City Coastal Development. Bukod pa rito, dumaan din daw sa 2 assessment ng departamento ang naturang proyekto. Hindi pa naman ito sinabi kung aalisin na ang suspension nito dahil daraan pa ito sa kanilang mga pagsusuri. Nauna rito ay naprubahan ng Philippine Reclamation Authority ang resumption ng 2 reclamation projects sa Pasay. There were several technical conferences called because there were some findings and observations. And after they complied with what was required, documentation-wise and then review-wise as well, overall, the DNR actually submitted a report, and they had in fact substantially complied. Pinangunahan ni Health Secretary Ted Herbosa ang paglulunsad ng National Bike to Work Day sa Quezon City. Ayon kay Herbosa, layo ng naturang aktibidad na mahikayat ang mga manggagawa na gumamit ng bisikleta papunta sa trabaho. Batay sa survey ng Social Weather Stations, nasa 10 milyon o katumbas ng 36% ng mga Pinoy na ang gumagamit ng bisikleta ngayong taon. Our communities and workplaces would not be healthy without a variety of options for mobility. We must improve our country's transport systems to make active and public transport easier, more accessible, more sustainable, and available to all. Susunod sa ibayong balita, ang latest ay 2 Pinoy na hostage ng Hamas. At abangan sa ating balitang showbiz, kapatid ni Michelle V na si Abraham Lawyer, bagong crush nga ba ng bayan? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko hinggil sa pag-aanunsyo ng World Health Organization sa pagdami ng tinatamaan ng respiratory illness sa China. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mahigpit na binabantayan ng Pilipinas ang sitwasyon sa labas ng bansa. Sinabi rin nito na nakahanda ang pamahalaan sakali makapasok sa bansa ang naturang sakit. Sa ngayon, pinapaalalahanan ng ahensya ang publiko na sundin ang minimum public health standards para hindi mahawa sa anumang respiratory illness. I want to tell the people, don't be worried. We're doing our own surveillance and we will make sure sa Philippines hindi wala pa tayong nire-report na rise of the respiratory illness. Advices to the people, cough etiquette, stay at home. Our hospitals are now ready after our experience with COVID-19. Congestive heart failure. Ito ang tukoy na dahilan na ikinamatay ni Vishna Mali o Mali. Kinumpirma ito ni Manila Zoo Chief Veterinarian Dr. Chip Domingo. Bukod sa sakit sa puso, nakita rin ang iba't iba pang karamdaman tulad ng bukol sa liver at sakit sa kidney. Dagdag nito, napansin din umano ng mga caretaker ng elepanteng si Mali noong Sabado na nahihirapan na itong huminga at nawalan rin ng ganang kumain. Kaya naman agad nagbigay ng emergency drug ang mga veterinaryo, ngunit kalaunan ay bumigay na rin ito. Sa ngayon, wala pang plano ang Manila LGU kung i-display ang mga labi ni Mali. Habang nananatiling bukas ang Manila Zoo sa publiko, ngunit binalutan muna ng asul na tarpaulin ang pwesto ni Mali. Unang bumungad sa amin yung pancreas, neoplastic, meaning matigas po siya at parang meron na po siyang cancer dahil po sa age niya. Marami po kaming, as we go on, nakita po namin yung mga nodules around the liver, pero yung liver naman po, wala namang problema. Yung kidney niya, though slightly inflamed, possible po dahil masyadong malaki, kaya po parang may pressure. Balot po ito ng taba. At at the same time, nakita mo namin yung aorta, yung tubo, palabas ng kanyang puso. Ito po ay may makapal na taba na nakabara doon sa maari po yun ang cause ng pagkamatay. Ngayon po sisimulan po namin ang pakikipag-usap ulit with the Sri Lankan government. Kami po ay susulat ng formal sa kanila to inform them
na wala na nga po si Mali, and at the same time po maka-request po kami sa kanila ng replacement. Diniskwalipika na ng Commission on Elections ang Smartmatic sa mga susunod na eleksyon. Bilinaw ng COMELEC na walang kinalaman ang diskwalifikasyon sa 2022 presidential elections bagkus dahil raw ito sa umano'y 2016 bribery scheme na kinasasangkutan nito at ng dating elections chief Andres Bautista. Samantala, dinagsa ng mga tumakbong kandidato sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections ang huling araw ng pagpa-file ng statements of contributions and expenditures o SOSE sa Maynila. Posible namang hindi na muling makatakbo ang mga nabigong maghain ng SOSE. Kinumpirma ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa pang Pilipino na kasama sa pinakawalang hostage ng Hamas. Tinukoy ito bilang si Noraline Babadilla na ngayon ligtas na sa Israel. Tiniyak naman itong tutugunan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang mga pangangailangan ng kababayan sa tulong na rin ng Israeli authorities. Kasabay nito, positibo ang Pangulo na ligtas ang mga Pilipinong naapektuhan ng girian. Dinaig ng Fighting Maroons ang Green Archers sa Game 1 ng UAAP 86 Men's Basketball Finals na ginanap sa Mall of Asia Arena. Sa final score na 97-67, naging malaking bahagi ng tagumpay na ito ang pagpasok ng third quarter ng dalawang manlalaro ng UP Fighting Maroons na sina Francis Lopez at Harold Alarcon. Sa kabuuan, ang pinagsamang score na 17 points ang tuluyang nagpapanalo sa kanilang koponan. Sa aming pagbabalik, hindi lang daw bibingka ang espesyal, pati raw ang magsuserve sa'yo nito, bibingka girl, kilalanin. At K-pop group na BTS muling nagwagi ng International Award. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Brother ni Michelle Marquez D na si Abraham Lawyer, bakit nga ba pinagkakaguluhan sa social media? At K-pop group na BTS muling nagwagi bilang Worldwide Icon of the Year sa 2023 Mama Awards. Ang Balitang A to Z Showbiz mula kay Lane Garcia. Oh yeah! May bagong crush ng bayan ang mga girls sa social media. Meet Abraham Lawyer, ang 20-year-old younger half-brother ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle B. Sa angking kagwapuhan, sino ba naman ang hindi mapapasulyap sa lakas ng datingan ng binatang ito? Nag-trending si Abraham sa isang video sa TikTok kung saan makikita ang tinutulungan niyang magpasok ng maleta ang kanyang ating si Michelle noong lumaban ito sa Miss Universe 2023. Hindi naman napigilan ng netizen na kiligin at magbigay ng positibong komento sa social media. Samantala, ARMYs muling mag-ingay dahil ang K-pop group na BTS muling itinanghal bilang Worldwide Icon of the Year sa 2023 Mama Award na ginanap sa Japan. Not once but 6 consecutive times lang naman nakuha ng grupo ang naturang titulo. Maliban dyan, muli namang magkakaroon ng kakolab ang BTS member na si Jungkook with the American R&B singer-songwriter na si Usher. Kumpirmado yan sa post ng BTS official sa X na dating Twitter. Magsasama ang dalawa sa remix version ng Standing Next to You. Nakatakdang i-release ang collab song with Usher sa December 1. Kamakailan lamang rin ay nagkaroon din ng collaboration si Jungkook sa American singer na si Justin Timberlake para naman sa kanyang hit single na 3D. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Wala pa man ang simbang gabi, nakadikit ang tradisyon ng pagkain ng puto bumbong at bibingka. All year round daw itong makakain sa isang mall sa Divisoria. Hindi nga lang raw bibingka ang espesyal, pati raw ang magsuserve sa'yo nito na sikat ngayon online. Kilalanin si Bibingka Girl sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Craving ka na ba sa pinakita nating puto bumbong at bibingka? Hindi mo na kailangang hintayin ang pagsisimula ng simbang gabi bago makakain ito. Dahil ngayon pa lang, nag-iingay na ang patok na bibingka espesyal ng Aldrinos na with a smile pang iserve sa'yo ng sumisikat sa TikTok ngayon na si Bibingka Girl. Pero ayon kay Bibingka Girl o Eliza, hindi raw siya makapaniwala sa biglang pag-trend ng kanyang video na ngayon ay lagpas 1 million views na. Very private person ko talaga. Kaya si Mami, hinayaan ko lang siya mag-post kasi alam ko naman na walang makakakita ng post. Pero nagulat talaga kami na biglang overnight, nag-trending siya. Pero kalaunan, unti-unti na raw siyang nasasanay lalo't kaliwat kanan na ang tumatawag sa kanya nito. Dagdag mo pang nakatutulong ito sa kanilang kabuhayan. Yung nag-drive sa akin is para ma-expose po yung family business po namin and mas makilala pa po yung business namin. Parang ginagawa ko na lang po siya for our business po. Kwento ni Bibingka Girl, bata pa lang ay sinasanay na raw talaga siya sa kanilang family business kung kahit hindi na bago sa kanya na tumao sa tindahan. Ayon naman sa nanay ni Bibingka Girl, bukod sa tinatamasa ng atensyon anak, nahuli na raw talaga nila ng halos 3 dekada ng recipe ang panlasa ng Pilipino. Parang mamon, hindi katulad sa kasi saka hindi siya instant, purong galapong ang gamit namin. Usually parati nilang sinasabi, masarap. Talagang pinakamasarap daw. Sabi nung customer para sa kanila, ito daw yung natikman nilang pinakamasarap na talagang dinadayo pa nila every time lumuluwas sila ng Divisoria. Bukod sa pagiging malambot ito, hindi raw tinipid ang kanilang bibingka mula sa keso at itlog maalat. Matagal ako member ako ng Suki. The best. Sarap. Wala siyang kalasa, puro minsan harina lang. Hinahalo. Ayan, original. Idagdag pa rito ang pinagmamalaki nilang binudbod na mascovado kung bakit daw may tuturing itong espesyal. Ito po talaga yung traditional na nilalagay sa puto bumbong. Hindi kami naglalagay ng mga cheese, leche flan, condensed milk. Ayaw po kasi ng mga suki namin yun. Iba pa rin talaga yung lasa ng traditional. Yung classic talaga. Bukod sa bibingka espesyal, ipinagmamalaki rin nila ang puto bumbong na gawa rin daw sa purong galapong. Nakakadagdag flavors din daw dahil karamihan sa kanilang paraan ng pagluluto ay hango pa rin daw sa tradisyonal na pamaraan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hindi na kailangan pang maghintay ng simbang gabi para malasap ang nakadikit ng tradisyon na ating mga Pilipino na pagkain ng mga kakanin tuwing holiday season. Gaya ng simbolo ng bibingka at puto bumbong na malagkit at matamis ay maging ganito rin sana ang samahan ng ating mahal sa buhay ngayong unang Pasko na wala ng pangamba na dala ng pandemya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, istorya ng inspirasyon at pag-asa, maaaring ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa nobelistang si Paulo Coelho. Ayon sa kanya, lahat tayo ay may kapasidad na makuha ang gusto at mga pangangailangan natin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. May pambili na ba ng pangregalo lahat? Paglaanan po yan ng budget dahil 26 days na lang, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!